the great Boy Cordillera, balls and strike pa yung tambayan dati. But ang nakikita ko kasi, sir, paano natin susundan yung future ng mga batang nade-develop natin na ganito. Ang daming magagaling, ang daming liga sa probinsya. But after nung parang ang nangyayari lang, pagpunta natin ng World Series, wala na sila. Ang next nila is college na. Wala na silang ibang nalalaroan na yung magde-develop pa nila ng gusto, yung kanilang mga skills na pwede silang i-recruit ng ibang bansa para doon sila maglaro. Paano yung sa opinion mo, kailangan ba natin magtayo ng isang liga na yung continuity ng mga batang to? Siguro napapanahon na magkaroon tayo talaga ng liga. Lalo-lalo dito sa amin sa Maynila, gusto namin gawin kasi para ikayatin natin yung mga ibang mga eskwelahan na talagang sumali. Ngayon kasi sa Manila, ang maraming sumasali dito sa team namin ay galing po ng UAAP softball. Meron din po kami dyan isang team dyan sa Smoky Mountain na yun na iba na sumasali po sa Team Manila. Kaya ang palagi namin problema lang sa team, yung funding namin totoo lang, ang hirap namin makarating sa pupuntahan namin. Alam niyo yung mga bata, mostly, ito po'y galing po sa mahirap na pamilya. Ang ticket nila para sa free education ay maglaro ng softball. Kaya sila ngayon iba-ibang softball na nasa, andyan sa Adamson, andyan sa Lasal, yung iba, ibig sabihin, dahil sa softball, ang mga batang ito nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral, makapagtapos, at yung iba, nasasama sa national team natin dito po sa Philippine softball team natin. Sir Jeff, yung way to free education, yun din yung ina-aspire ng mga batang probinsya kasi. Yung napakausap namin sa kalarong bansa, naglalaro sila kasi gusto nilang makakuha ng magandang edukasyon dito sa mga eskwelahan sa UAAP or sa ibang matataas na kolehiyo sa atin. Sila coach ba yung sa city manager kapag nakahanap ba sila ng mga mahuhusay na player, may chance ba na mai-recommend natin na magkaroon ng scholarship sa school sa Maynila or sa mga public schools nyo dito? Yun nga po, yung kinukuha namin pa nagpapalano, pupunta po sila ng college. Yung iba po pupunta ng Lasal, Adamson, 100% po may scholarship sila. May allowances na maliit, may food, may lodging, libre po lahat. At karamihan naman po ng mga players natin na naglalaro sa UAP ngayon, galing po sa mga grassroots program from the provinces. From Bacolod, Bulacan, Batangas. Yan po kasi yung mga softball basic provinces natin. Consiche, just to clarify lang, yung qualifications ng isang player, not necessarily born in Manila, no? Ano ba i-establish nila? Residency lang ba? Kasi may napansin nga namin, may from Bacolod, Actually, yung mga taga-Bacolod, andito na sila naka-house, yan sa Adamson. I think siyam o 10 na sila dito, naka-line up na sila talagang. Dati naglaro na sa amin itong iba, ngayon naka-line up sila na maglaro naman sa UAP, under Adamson, Lasal, may Ateneo na andun. Kaya maganda. So residency po, yung Residency. to join the ONI, Actually, meron kaming dati, Manila and Metro Manila. Okay, thank you. So all set, I'm sure yung Filipino community sa Texas nakahanda na. Wala na pong concern sa pag-alis nyo. Yes, Councilor?
Nga pala, gusto ko na magpasalamat na una-una kay Yormisco Moreno sa support at tulong. Pangalawa, yung mga Filipino community sa McAllen, Texas, nakahanda na po sila para salubungin kami at siyempre sila po yung mag-host sa atin doon, yung mga players. Sila po mag-host yung mga Filipino community. At siyempre, gusto ko rin pasalamatan yung Filipino community sa Cerritos, California at Orange County. Naka-ready na sila. Sabi nila, pag nag-champion tayo ulit, sagot nila yung Disneyland saka Universal Studio. So, sa Filipino community po tayo titira. Hindi tayo naka-hotel dito. Di ba? Oo. Kaya hindi din natin mamimiss yung mga lutong Pinoy. Yes, For the league manager. po, ma'am, yung pony po, meron silang accommodation for the team. Then after the league proper, yun po, i-host po tayo ng Filipino community sa RGV area, Rio Grande Valley area, and sa Cerritos. Okay, so, yes, sa ngalan po ng buong koponan, anong may papangako ng team Manila? Una-una, masaya-masaya lahat ng team ha, tagang ready na. Meron lang kaming motto. Yung mga players natin kasi may mga motto pagdating sa Amerika Basta ang motto nila, no rice, no play. Hindi sinasanay sa mga pagkain ng mga siyempre, tinapay. Basta sa motto nila, no rice, no play. Ayun naman ang pinaghahandaan ng Filipino community sa Amerika. Sana ay una-una, magpapasalamat kami muli sa mga media friends natin. Sana naman yung mga ibang kasamahan natin, mga negosyante or hindi na, Philippine Sports Commission. Sana matulungan naman kami. Alam nyo, ang hirap talaga. Nagsimula kami nila Boy Cordillera, hindi namin alam kung aalis kami o matutuloy kami palagi. Kulang talaga ang funding. Sana matulungan kami ng ibang, ito lalo na, Philippine Sports Commission. Gumawa nga ako ng letter sa baka sakali. Kahit ng allowance lang, ng player na lang, yung coach hindi na bahali. Kahit na player na, kasi nakakaawa talaga sila. Nahihiwalay sila sa pag-aaral sa pamilya, galing sila sa mahirap na pamilya. Sana matunog, mabigyan naman ng pagkakataon, mabigyan ng mga allowance. Yun lang po, sana. Yan. Don't worry, Coach. Si Coach na nasa iyo. Dapat ganun si Coach. So maraming salamat po. More power sa ating team. Kasama niyo po ang dasal at suporta ng Pilipino. This has been your PSA Sports Forum. Maraming salamat po.